Malupit na shoutout sa solid members ng channel. Ito'y para sa inyo. Sa bawat view, like at share, ramdam ko ang suporta nyo kahit saan man yan. Hindi magiging solid kung ako lang mag-isa. Kayo ang dahilan ng sigla. Solid Mancanor, walang bibitaw. Suporta nyo ay walang kapantay sa galaw. Simula hanggang dulo ng laban, kasama ko kayo, walang iwanan. Special shoutout kina JP Malana, Welly Boy Dyna, Live Good Diana, Ernesto Ventanilla Jr. Behon Diacono, Reyna Salaya, Jovia Layon, Nenelito Jr. Montreo, Mancano Recap Tagalog. Guys sa inyo, tuloy ang kwento. Sa bawat view, like and share, ramdam ko ang suporta nyo kahit saan man yan. Hindi magiging solid kung ako lang mag-isa. Kayo ang dahilan ng sigla. Solid Mancanor, walang bibitaw. Suporta nyo ay walang kapantay sa galaw. Simula hanggang dulo ng laban, kasama ko kayo, walang iwanan. Solid Mancanor, walang bibitaw. Suporta nyo ay walang kapantay sa galaw. Simula hanggang dulo ng laban, kasama ko kayo, walang iwanan. Sa apartment, isang malaking grupo ng mga tao ang gumambala sa tahimik na gabi. Nagmamarcha sila na may malinaw na masamang balak, sabay-sabay na umaalingaw ang kanilang mga yabag. Pinangungunahan sila ni Auntie Wang, ang mapanlinlang na kapitbahay. Ginabayan niya ang grupo patungo sa bahay ni Chen Xiao. Tinutukso sila sa aircon at pagkain nito habang tinatawag siyang maramit na halimaw dahil hindi raw nagbabahagi. Nagpasalamat ang may peklat na pinuno ng grupo kay Auntie Wang sa tulong nito at nangakong gagantimpalaan siya kapag nakuha na nila ang mga supply. Tuwang-tuwa si Auntie Wang, tinawag niya ang gangster na si Brother Jiang at nagpasalamat sa kanyang kabutihang loob. Inisip niyang magmamakaawa si Chen Xiao para sa awa habang pinuprotektahan siya ng grupo, at para mabuhay ay iaalok nito ang kanyang bahay sa pinuno. Kumalat ang isang masamang ngiti sa mukha ni Auntie Wang, sabik na makita ang kayabangan ni Chen Xiao na madurog. Nagtipon ang grupo sa bangkite sa ibaba ng kuta ni Chen Xiao. Ngunit biglang huminto ang may peklat na pinuno, tumingala siya sa gusali, may pakiramdam na may mali. Sinasabi ng kanyang instinct na mas handa ang batang ito kaysa sa inaakala nila. Hindi ganoon kaingat ang kanyang mga tauhan, isang blondeng siga na may hawak na baseball bat ang kusang loob na sumugod para sipain ang pinto, binaliwala ang posibleng panganib. Hindi siya nagdadalawang isip na tumakbo patungo sa pasukan. Pagdating niya sa perimeter, naapakan niya ang isang nakatagong high voltage na bitag, kumidlat ang asul na kuryente, napasigaw siya sa matinding sakit, nanginginig ng todo at ikinagulat ng leader ang nangyari. Dahil sa malakas na kuryente, agad siyang natamba sa kalsada, kaagad namang lumapit ang kanyang kasamahan, nagulat sa mga nangyari at nagtanong kung bakit biglang nanghina ang basurang iyon. Isang kasapi ng grupo ang sumugod para tulungan ang kasama, ngunit nang hawakan niya ang balikat nito, parehong tinamaan ng kuryente, sumigaw sila para sa tulong habang isang malakas na voltahe ang damaloy sa buong katawan. Napatigil sina Auntie Wang at ang may peklat na pinuno, gulat sa nakakatakot na depensa ni Chen Xiao. Biglang nagsalita ang speaker sa bubong, tumingala sila ng naguguluhan at sa kanilang pagkalito ay dumagdag ito sa sistema ni Chen Xiao. Sa halip na sirena, isang masayang kantang tungkol sa swerte at saya ang bumuga mula sa speaker. Isang aeronik na tumutugtog ang masayang musika habang patuloy na gumagana ang bitag, nililiwanagan ng asul na kuryente ang mga anino ng mga miyembro ng grupo habang tila nilalait ng kanta ang kanilang sinapit. Nang ma-realize ang panganib, umatras ang may peklat na pinuno at si Auntie Wang mula sa agos ng kuryente, nagmumura sa takot sa loob-loob. Ipinapaalam ng sistema ni Chen Xiao na kinokolekta nito ang matitinding negatibong emosyon, gulat at panik mula sa mga taong nasa labas. Komportableng nakaupo si Chen Xiao, kumakain ng popsicle at nanunood sa mga monitor, nagsalita siya sa mikropono, tinutuya ang pagiging swerte ng grupo sa pagkahulog sa kanyang bitag. Galit na galit, itinuro ng may peklat na pinuno ang kanyang sandata sa gusali at sumigaw na maniningil siya kay Chen Xiao sa perang inutang. Sumigaw naman si Auntie Wang na kung kaya nitong magpa-renovate, kaya rin itong magbayad ng utang, sabay insulto sa pinagmulan nito. Kalmadong nanunood si Chen Xiao sa pamamagitan ng mga monitor. May malamig na ngiti, sinabi niya kay Zhang nagkakahalaga ng 4 na milyong piso ang kanyang apartment, higit pa sa sapat para bayaran ang 3.5 milyong inutang niya, iwinaksi niya sila at sinabing ang bahay na ang bayad. Mula sa speaker ay pinayuhan niya si Zhang na hanapin nila si Liu Wanqing para sa utang nito dahil hindi yun problema niya.
Nang inig sa galit ang may peklat na pinuno, alam niyang mahalaga ang mga supply, ngunit lalong nagpagalit sa kanya ang kayabangan ni Chen Xiao. Patuloy na tinutokso ni Chen Xiao ang grupo sa intercom. Kung makagat sa kanyang popsicle, pinayuhan niya silang umalis habang maganda pa ang kanyang mood. Pagkatapos ay naging malamig ang kanyang mukha habang binalaan silang tigilan ang paghahanap ng gulo, umangat ang kanyang kamay sa isang malaking pulang pindutan. Sa labas, pinakawalan ng bitag ang isang napakalakas na bugso ng kuryente sa buong pasukan. Sa isang X-ray na tanaw, nagliwanag ang kanilang mga balangkas habang tinatamaan ng kuryente, sumigaw sila sa sakit laban sa malakas na kuryente. Nirehistro ng sistema ni Chen Xiao ang mga puntos mula sa kanilang sakit at desperasyon. Nang huminto ang kuryente, wala silang pisikal na pinsala ngunit wasak na ang kanilang loob. Pawisan silang nakatayo, nakatitig sa gusali na may takot, alam nilang hindi sila makakapasok. Umatras ang may peklat na pinuno, sumigaw siya ng huling banta na hindi ito palalampasin ng kanyang grupo, saka tumakas kasama ang kanyang mga tauhan, dahil dito naditik ng sistema ni Chen Xiao ang galit. Samantalang naiwan si Auntie Wang, puno ng takot at puot ang mukha, alam niyang nabigo ang plano niyang gamitin ang grupo. Pagkaalis ng grupo, nakatindig ang gusali sa ilalim ng pulang langit na tila duguan, na isang kuta na hindi kayang pasukin na kahit sino. Kinabukasan, umabot sa nakamamatay na 52 degrees Celsius ang temperatura, parang desyerto ang mga kalye, niluluto ng araw. Sa loob ng kuta, kabaligtaran ng lahat, nakahiga si Chen Xiao sa sofa, naka-aircon, tinatamasa ang sariwang prutas at pakiramdam na presko. Isang TV news alert ang nagbabala tungkol sa matinding panahon, nagulat ng mga namamatay dahil sa heat stroke at pinayuhang manatili sa loob ng bahay habang kumikislap ang pulang babala. Naputol ang kapayapaan ni Chen Xiao nang may dumating na notification sa kanyang telepono. Nakita niyang puno ng mensahe ang homeowner sa group chat, pinangungunahan ni Auntie Wang ang pag-atake, tinatanong kung tao pa ba siya at inaakusahan siyang nag-iimbak ng supply habang naghihirap ang iba, tinawag siya ng isa pang kapitbahay na makasarili. Dumagsa pa ang mga mensahe, igiiniit ng mga kapitbahay na dapat magbahagi ng yaman, tinatawag siyang mamamatay tao dahil sa pagtanggi, at sinasabing namamatay na sila sa init at humihingi ng paliwanag. Uminom si Chen Xiao ng malamig na inumin na walang pakialam, kalmado niyang ini-scroll ang galit na mga mensahe na may malamig at hiwalay na tingin, para sa kanya, ang mga insultong ito ay mga resources. Nakadetect ang kanyang sistema ng napakalaking pagtaas ng selos at galit mula sa mga kapitbahay. Isang pulang notification ng sistema ang lumitaw, lumampas na sa 1,000 puntos ang halaga ng negatibong emosyon, at sinimula ng sistema ang pagkalkula ng kanyang mga gantimpala. Sa loob ng kanyang ligtas na bahay na may kontroladong klima, nakatayo si Chen Xiao sa harap ng buka na refrigerator na puno ng sariwang pagkain at inumin, para kutsain ang kanyang mga kapitbahay na naghihirap. Ngumiti siya at kumuha ng litrato ng kanyang mga supply. Ipinost niya ang larawan sa group chat, pabirong sinasabing napakalaki ng kanyang imbakan at nagtatanong kung sino ang may gusto. Kumaget sa pain ng mga kapitbahay, nakiusap ang mga residente na makahingi ng bahagi, walang kahihiyang humingi si Auntie Wang ng delivery dahil masama raw ang kanyang mga binti, habang ang iba na may mayabang na humihingi ng tubig. Naging malamig ang mukha ni Chen Xiao. Sumagot siya na hindi siya nagpapatakbo ng charity para sa mga pabigat at tatanggap lamang siya ng kapalit na may katumbas na halaga. Agad na napalitan ng galit ang pamamalimos ng mga kapitbahay. Sa chat, ininsulto siya ni Auntie Wang at ng iba pa, tinawag siyang makasarili at minura ng karma. Matapos makalikom ng sapat na negatibong emosyon, sumandal si Chen Xiao sa kanyang sofa habang may katabing sariwang mansanas. Biglang nakuha ang kanyang pansin ng isang system notification. Inanunsyo ng sistema na umabot na sa 3,000 ang kanyang negatibong emosyon na halaga, kaya na-unlock ang Space Cut, isang bagong kasanayan na lumilikha ng microscopicong hiwa sa loob ng 3 metro. Naintriga, inactivate ni Chen Xiao ang kakayahan. Itinuon niya ang pansin sa mansana sa mesa, sa isang mabilis na kumpas ng kamay, pinakawalan niya ang di nakikitang talim at hiniwa ang mansanas ng eksaktong kalahati. Ngumiti si Chen Xiao, may mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Iniisip na mas naging interesante ang laro ng kanyang kaligtasan ngayong gabi. Sa isang desyertong kalye ng lungsod, biglang huminto ang isang kahel na off-road na sasakyan. Bumaba ang isang babae, si Liu Wanqing, nakasuot ng itim na gown, mayabang at handa sa paghihiganti. Nakatayo ang mga bodyguard sa bukas na pinto ng sasakyan kung saan nakaupo ang mob boss na si Zhang Yang, nagbubuga ng usok na naghahanda para sa pagsalakay.
Mayroon siyang seryosong tingin sa labas, at tinanong ang kanyang mga tauhan kung ito nga ba ang lokasyon ni Chen Xiao. Kinumpirma ng leader na may peklat, na ang target ay nasa pinakaloob na gusali ng complex. Bilang pagpapakita ng pagmamay-ari, hinipo ni Zhang Yang ang likuran ni Liu Wanqing, niyakap siya at tinukso kung masasaktan ba siya kapag sinalakay ang dati niyang kasintahan. Ginampanan ni Liu Wanqing ang papel ng tapat na kerida, dumidikit ng mapang-akit at sinasabing ang puso niya ay sa kanya na lamang. Puno ng paglibak ang kanyang mga salita tungkol kay Chen Xiao, tinawag itong isang walang silbing basura. Ngunit kumunat ang kanyang mukha sa galit habang idinedeklara na ngayong gabi, mamamatay si Chen Xiao. Naputol ang kanilang usapan nang may mapansin na papalapit mula sa residential area, si Li Dafu, ang may-ari ng supermarket at kapitbahay na tinulak ng kasakiman. Tumakbo sila papunta sa grupo, nag-aalok ng tulong para hadlangan ang pagtakas ni Chen Xiao kapalit ng pabor. Tiningnan ni Zhang Yang ang mga desperadong kapitbahay at nakipagkasundo, kung tutulungan nilang mahuli si Chen Xiao, magbabahagi siya ng bahagi ng mga supply. Iniisip ni Li Dafu na ligtas siya, sabik niyang pinangunahan ng grupo, tinatawag ang mob boss na Big Brother at nangakong may shortcut. Samantala, ang ibang kapitbahay ay naglulooban ng mga supply sa kalye, walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Ang grupo na pinamumunuan ni Zhang Yang at Liu Wanqing ay sumunod kay Li Dafu habang ipinapaliwanag nito ang layout ng complex. Ngunit nang ituro ni Li Dafu ang sarili niyang bahay bilang pagpapakita ng pakikiisa, malamig na sinabi ng isang pulang buhok na siga na sa kanila na ngayon ang buong gusali. Pumasok ang takot, nagsisigaw sina Auntie Wang at napagtantong balak ng grupo na kunin ang lahat, kahit mula sa mga tumulong. Walang awa ang mga gangster, binugbog nila ang mga kapitbahay hanggang bumagsak sa lupa, doon nila pinagsisihan ang sakim na pagkakamaling magtiwala sa mga halimaw na ito. Nang mapasuko ang mga kapitbahay, naghanda sina Zhang Yang, Liu Wanqing, at ang kanilang armadong mga tauhan na tumungo sa pangunahing target. Nagtipon sila sa paanan ng gusali ni Chen Xiao at tumingala sa matataas na pader. Biglang may isang upuan ang bumulusok palabas, bumagsak sa bangkite sa harap ng nagulat na grupo. Kalmadong kumakain ng steak si Chen Xiao, walang pakialam sa hukbong nasa kanyang pintuan. Nakaupo sa isang upuan na kanyang inilabas, tumingin siya sa mga gangster at may ngiti nagtanong kung hinahanap ba talaga nila siya. Niyakap ni Zhang Yang si Liu Wanqing at galit nagbabanta ng kamatayan at humihingi ng mga supply kapalit ng pag-iwan sa bangkay ni Chen Xiao na buo. Binaliwala ni Chen Xiao ang banta, pinunasan lamang ang kanyang bibig. Nagliyab sa mapanganib ang kanyang mga mata habang tinititigan ng grupo, sinisita ang mob boss sa bastos na pag-abala sa kanyang pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Yang sa pagkabigla sa kayabangang iyon. Galit na galit, itinuro ni Zhang Yang ang gusali at sumigaw na pilayin si Chen Xiao. Nauwi sa santukan sa kalye ang sagupaan, gumalaw si Chen Xiao sa pagitan ng mga gangster na may hawak na plato, madaling umiwas sa isang suntok. Sumugod siya sa grupo gamit ang plato, hinawakan ang mukha ng isang siga at marahas na ibinagsak ito sa lupa. Isang maskuladong siga na may mohawk ang tumalon, umiindayog ang matinik na flail. Inasahan ni Chen Xiao ang atake, umiwas sa gilid habang tumama ang sandata sa semento, at bumanti ng malakas na sipa sa katawan ng kalaban. Nang makita ang pagbagsak ng mga kasamahan, nagbunat ng palakol ang isa pang gangster at sumugod sa nakamamatay na hagod, nanatiling kalmado si Chen Xiao at inactivate ang kanyang space-cutting skill upang salagin ang talam. Biglang naputol ang laban ng may dilaw na canister na bumagsak mismo sa tabi ni Zhang Yang at Liu Wanqing. Agad itong sumabog, pinuno ang kalye ng makapal na puting usok. Ubo ng ubo, napagtanto ni Zhang Yang na tear gas yun, at kinabahan sa hinalang may nakatagong kasabwat at isang bitag, inutusan niya ang kanyang grupo na umatras kaagad. Sa loob ng makapal na usok, kalmadong umiwas si Chen Xiao sa huling bulag na hagod ng palakol ng isang siga. Napansin niya ang isang taong nakasandal sa isang gusali, nagkomento ang estranghero sa gulong idinulot ni Chen Xiao, ngunit inamin na kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Masamang tiningnan ni Chen Xiao ang lalaki at hinihingi ang paliwanag kung bakit ito naroon. Nagpakilalang si Mu Chang, ang arms dealer na naka-floral na polo, inihagis niya ang isang gas canister at nagtanong kung interesado pa rin si Chen Xiao sa mga baril, sinasabing may maganda siyang paninda. Naiinggit na tinitigan ni Mu Chang ang cooler ni Chen Xiao, namamangha na may malamig na tubig pa ito sa ganitong kainit. Binigyan siya ni Chen Xiao ng isang bote ng tubig,
ngunit tinanong kung bakit napakalayo niya sa sarili niyang teritoryo. Hawak ang malamig na mineral water, ipinaliwanag ni Mu Chang na ninanakaw ng karibal niyang si Liu Haifeng ang kanyang negosyo, kaya sinusundan niya ang mga tauhan nito. Inamin niyang sinundan niya ang mga ito hanggang dito at nagulat siya sa dami ng supply ni Chen Xiao, kaya inakala niyang may espesyal itong pinagkukunan. Nang marinig yun, naging alerto si Chen Xiao at mariing tinanong kung ano ang ipinahihiwatig ni Mu Chang. Agad na nagpaliwanag si Mu Chang, hindi siya nanghihimasok, kundi nagmumungkahi ng pakikipagtulungan. Ibinunyag niya na may napakalaking imbakan ng purified water si Liu Haifeng, iminungkahi niyang kunin ni Chen Xiao ang tubig, itago rito, at siya ang magbebenta. Nag-isip si Chen Xiao sa dilim, alam niyang habang tumataas ang temperatura, mas nagiging mahalaga ang tubig kaysa pera. Pumayag siyang makipagtulungan, na ikinagulat ni Mu Chang, ngunit humingi si Chen Xiao ng 90-10 na hatian ng kita. Galit na galit, sumigaw si Mu Chang na parang pagnanakaw yun. Nag-notify ang sistema kay Chen Xiao na nakalikom siya ng matinding emosyon ng pagkabigla. Walang awa si Chen Xiao, sinabing wala ng pag-uusapan kung hindi papayag si Mu Chang. Desperado, binitiwan ni Mu Chang ang kanyang dangal at nagmakaawa para sa 80-20 na hatian upang makaraos, may luha sa mga mata. Napagtanto niyang hindi matinag si Chen Xiao at may hawak itong malakas na alas. Nasiyahan si Chen Xiao sa kanyang pangingibabaw, uminom ng malamig na inumin, at pumayag sa 80-20, ngunit may kondisyon, siya ang pipili muna sa lahat ng darating na produkto, at ang matitira ay si Mu Chang ang magbebenta. Napabuntong hininga si Mu Chang at pumayag, agad na nag-utos si Chen Xiao, unahin ni Mu Chang ang pagsisiyasat sa layout at tauhan ng target. Maya-maya sa itaas, minasdan nilang dalawa ang isang napakalaking industrial complex, ipinaliwanag ni Mu Chang na yun ang muog ni Liu Haifeng, ang harap ay ginagamit sa palitan ng yaman, at mabigat ang bantay ng mga armadong nagroronda. Ipinakita rin niya ang mas madilim na bahagi ng lugar, kung saan may mga babaeng bihag na pinipilit magsilbi sa mga lider. Itinuro niya ang likurang bahagi kung saan nakaimbak ang tubig, ngunit aminadong hindi pa niya alam ang eksaktong tangke. Inilahad ni Chen Xiao ang plano, mag-iisa siyang magsisiyasat, at sa kanyang hudyat, gagawa ng diversion si Mu Chang, nag-alinlangan si Mu Chang kung paano maililipat mag-isa ang tubig, ngunit hindi pinansin ni Chen Xiao ang duda. Tumalon siya mula sa kanilang pinagtataguan patungo sa mga shipang container na may mga bantay sa ibaba, sinabi niya na may paraan siya. Nasa loob na ng pasilidad, kumilos si Chen Xiao nang may kumpiyansa sa madilim na kasuotan. Napansin siya ng isang gwardya at hiningan ng ID. Kalmadong nagpakita si Chen Xiao ng card at sinabing inutusan siya ni Boss Liu na magbilang ng supply ng tubig. Hindi naniwala ang gwardya at tinutya ang palusot. Naitala ng sistema ang panunuya bilang dagdag puntos. Napagpasyahan ni Chen Xiao na gamitin ang kanyang space cut sa laban habang hawak siya sa balikat. Sa malamig na determinasyon, ginamit niya ang kakayahan upang mabilis na pabagsakin ang gwardya, iniwan niya ang sugat sa leeg nito sa pambihirang bilis. Dahil dito, napaluhod ang gwardya habang hawak ang kanyang leeg, at mabilis na bumuhos ang dugo sa paligid. Kaagad namang nag-abiso ang sistema na nakadetekta ito ng matinding negatibong emosyon, takot at sakit. Isang pangalawang gwardya ang nakasaksi at nataranta, nagpaputok habang sumisigaw. Mabilis at tila higit sa karaniwan ang galaw ni Chen Xiao, nakaiwas siya at gumanti ng isang malayo ang space cut. Hindi tumagal ang labanan, agad nahati ang katawan ng kalaban. Nag-notify ang sistema na nakalikom siya ng napakalaking puntos mula sa takot at desperasyon. Nabuwag ang katahimikan ng muog, dumagsa ang mga reserba, kabilang ang isang gwardyang may mabigat na sandata. Dahil mas marami sila, nagtago si Chen Xiao sa mga anino sa tabi ng konkretong pader, na natili siyang hindi gumagalaw habang nagdaraan ang mga nagmamadaling gwardya. Biglang may isang kamay ang lumitaw mula sa likod ng mga anino. Natigilan si Chen Xiao, may nakapansin sa kanyang taguan at napalingon. Sa labas, magulo ang paligid, nagkakagulo ang mga gwardya sa paligid ng malalaking tangke, naghahanap sa salarin. Ang taong nasa anino ay si Liu Yu, ipinatong niya ang daliri sa labi, hudyat na manahimik. Nakaluhod sa likod ng isang warehouse, marahang nagtanong si Chen Xiao kung bakit siya andito. Malungkot niyang ipinaliwanag na nahuli siya ng grupo at inakala niyang nahuli rin si Chen Xiao, mukha siyang gusot at nawawala ng pag-asa. Lumapit si Chen Xiao at tinanong kung alam ba niya kung nasaan ang tubig. Tumango siya at ipinaliwanag na dahil sa trabaho niya sa paglilinis, kabisado niya ang ayos ng lugar,
at nag-alok na manguna bilang panggulo habang nakatingin siya sa isang metal na timba. Ibinato ni Li Yuyu ang isang metal na timba sa looban, malakas itong kumalabog. Ang mga gwardya, kasama ang may dalang mabigat na sandata, ay napalingon sa ingay at sumigaw na may nakita sila. Nagmadali silang tumakbo patungo sa metal timba. Sinamantala ang pagkakataon, inakay ni Li Yuyu si Chen Xiao sa isang makitid na eskinita, pabulong na sinabing walang surveillance camera roon, mabilis niyang inihatid si Chen Xiao sa maruruming likurang daanan na puno ng daga upang makaiwas sa mata ng iba. Huminto sila sa isang malaking metal na pinto. Sinabihan ni Chen Xiao si Li Yuyu na magtago at maghintay ng kanyang pagbabalik. Inactivate niya ang kanyang kakayahan, nagtipo ng lakas sa kamay upang pasukin ang pader. Sa isang malakas na galaw nawasak ito, at nagkaroon ng matinding pagsabog. Nabuksan ang daan at nawasak ang pintuan kaya nakapasok siya. Nagulat ang isang nagrorondang gwardya at napaatras, litong-lito at natakot na lumingon na nagtatanong kung sino ang nandyan at paano siya nakapasok dito. Lumitaw si Chen Xiao mula sa bungad, malamig ang titig. Sa isang mabilis na kilos, napahinto niya ang gwardya gamit ang kanyang kakayahan na space cutting, na humiwa sa leeg ng kalaban. Nag-abiso ang sistema na nakalikom siya ng matitinding puntos mula sa gulat at takot. Mula sa kanyang taguan, nagsimulang mag-alala si Li Yuyu, pakiramdam niya ay matagal na sa loob si Chen Xiao at nag-aalala siya kung may nangyari ba rito, umaasa lang siyang ligtas ito. Ngunit nang sumilip siya, napaurong siya sa gulat, wasak ang paligid at hindi niya halos mapaniwalaan ang nakita. Hawak ang isang ladrilyo, bigla niyang napansin ang isang figurang diretso papalapit mula sa mga usok. Natarante siya at sumigaw habang mutikan na niya ihampas ang ladrilyo sa paparating, ngunit napagtanto niyang si Chen Xiao yun.